Good afternoon! At ang topic ng pastor ko ng Sunday is the last day. Nasa last day na ba tayo? At dito sa 2 Timothy 3 verse 1, this know also that in the last day perilous time shall come. Ang ibig sabihin ng perilous, if Google mo yan, dangerous, hazardous, risky, and unsafe. So, nag-isip ako ng Sunday. Oo nga. Nasa last day na nga tayo. Kasi magulo na ang earth. At alam mo kung ba't gumugulo? Dahil sa mga espiritu na paggala-gala, dahil kay Satan, dahil nakalagay sa John 10:10, He steal, kill, and destroy. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty power in the dark world, and against evil spirit in the heavenly places. So dahil nga meron tayong dalawang kingdom, dalawang principalities dito. Isang kay Satan, isang kay Jesus Christ. So mamimili tayo ngayon kung saan natin gusto. Dito sa 2 Timothy 4 verse 3, For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desire and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Kaya napaka-importante ng tamang discernment at based on my experience sa Holy Spirit. Kasi bago ako lumipat, I was Catholic, bago ako lumipat ng Christian, and naramdaman ko talaga yung Holy Spirit na itinutulak niya ako dito sa church na to na pinupuntahan ko. And I was blessed na yung pastor doon is sinasabi ang katotohanan kahit masaktan ka pa. Dahil ang pastor namin ay talagang lingkod ng Diyos, sinasabi ang totoo. Kasi hindi ko sinisiraan or inaano yung ibang mga church, but sa church namin is buhay ang takot sa Diyos at naniniwala ako na ang mga church na nagsimula ng tama at nauwi sa hindi maganda, alam ko in a way maitatama nila to kung babalik sila sa pinaka root nito, wherein si Jesus Christ. Kapag ang root ng church, kapag ang tinataas sa church ay si Jesus Christ na, yan ang isang key na si Jesus Christ. Yan ang isang key na ang church ay totoo. At kaya ako lumipat dito kasi nakita ko talaga na every time, every Sunday na mag-church ako sa kanila, hindi sila yung ako to, ganyan. Hindi sila ganun. Si Jesus Christ yung tinataas nila sa kalagitnaan. At yun ang purpose ng church. This is not about us. Hindi ito about sa pagiging magaling natin. Ang Diyos lang ang magaling. Tayong mga tao is, kasangkapan niya lang. Ginawa lang tayo ng Diyos para maging image niya at para sumunod sa purpose na talagang para sa atin. At makukuha lang natin ang purpose natin sa pagre-renew ng mind. Pag nagbago ng isip natin at pag nag-renovate na to, malalaman natin yung totoong will ng Diyos para sa buhay natin. At dito sa 2 Thessalonians 2:7 verse 8, For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrained will do so until he is taken out the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. So, basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan pa natin. Ngayon pa man, ay gumagawa na ng hiwaga ang kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Jesus, papatayin niya ang suwail. So, ang Panginoong Jesucristo lang ang makakatalo. Actually, natalo niya na 2,000 years ago ang devil at si Satan. Kaya nga si Satan ay pinarada niya na, nasa collusion yan. But siya ang makakatalo sa kalaban. But in a moment na nandito tayo sa part na to, ang goal lang ng Christian ay magdasal na magdasal. Isipin mo na lang, no, kung lahat ng church nagdadasal, pwede niyang payanagin tong earth. Pwedeng magbago tong earth at nasa sa atin ang authority. Tayo, mga Christian, ang binigyan ng Diyos na authority na mag-pray sa kapwa natin. Dahil ang hindi pa nakakakita kay Jesus Christ, syempre nasa darkness pa yan. Hindi tayo para mag-judge sa kanila kung ano yung ginagawa nila. Dahil dati rin tayong nandoon. Ang purpose lang natin is
magsalita ng Word of God at sabihin sa kanila na si Jesus Christ ang kailangan nila para masave at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi sinabi ng Lord for God so loved the world. Wala siyang nirestrict. Lahat gusto niyang masave. For God so loved the world. Even murderer, mahal niya. Even mga rapist, mahal niya. Even lahat ng makasalanan, mahal niya. Kaya pansinin mo yung ginagawa niya sa Bible. Hindi siya lumalapit sa mga walang sakit. Lumalapit siya sa may mga sakit at kumakain siya sa mga hindi niya katulad. Dahil ini-impluwensyahan niya yung mga tao na yun. Look, Zacchaeus. Umakyat pa si Zacchaeus sa taas, no? Tapos tinawag niya, Zacchaeus, bumaba ka. Kakain ako sa'yo. Yun yung maniningil ng buwis. At nung naramdaman niya yung presensya ng Lord, ibinalik niya lahat. Ibinalik niya yung lahat ng ninakaw niya. Ibinalik niya yung lahat ng sobra sa siningil niya sa buwis. Ganon ang nagagawa ng Spirit ni Jesus Christ. Yung compassion niya sa ibang tao. Kaya inaanayahan kitang mag-salvation prayer. Dear Lord God, ina-accept kita as a Lord and Savior. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Panginoon, ako ay makasalanan. Maraming salamat, Lord, that naniniwala ako na namatay ka para sa akin. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. At kung sumabay ka, ngayon ay ikaw na a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Thank you everyone, whoever calls on the name of the Lord, will be saved. Bye guys!